Good morning at isang magandang umaga po sa inyong lahat. Yan na po ang ganap ng aking buhay ngayong umaga na ito. Ako po ay nagtitimpla ng gatas ng aking mga tsunakis. So, nagtimpla pa ako ng gatas para po sa bunso ko at sa kuya ko po. At yung kape naman ay para po sa asawa ko. Hindi po ako masyadong umiinom ng kape. Kasi katulad ng matanda na tayo, char! So, nagiinom lang po ako ng mainit na tubig. Yan lang po, char. Minsan-minsan lang po, umiinom po ako ng kape. Minsan, siguro sa isang linggo, 2 beses o 3 beses lang po ako umiinom ng kape. Pero hindi pure kape. Nilalagyan ko po ng gatas yung sa akin. Ang sa asawa ko naman po, nilalagyan na po niya ng kape lang po yan ang iniinom niya. So, yun, sa dalawa kong tsunakis, gatas, minsan, alam niyo na, Milo. Pero sa isang linggo, 3 beses o 2 beses sa gatas. At saka yung sa Milo naman, 2 beses minsan. Magkapalitan lang po ng araw. So, nagtitimpla po ako, tinitikman ko lang po yung kape ng asawa ko kung matamis ba o hindi. Kasi ayaw niya po yun ng matamis na kape. So, dyan na po tayo. Magpiprito lang po ako ng aming isda. Kasi ulam po namin isda. At tinatanggalan ko po yan ng pinalinis ko na po yung isda ko dun sa labasan nung nagbibili po ako. Pero may natitira po yung parang ng bituka ng isda. Ayoko po yun eh. Gusto ko po malinis kaya nawakpak ko yung tiyan ng isda. So yan po, may mga itim-itim. Ayoko po yung ganun na magpipreto po ako na may matitira pa konti. Kasi minsan maamoy, minsan na hindi ko magustuhan yung lasa. Yung mga tsunakis ko naman, mahilig naman din po sila sa isda. Tapos, minsan lang din po ako nagluluulam ng isda. Sa isang linggo siguro 2 beses o 3 beses. Minsan gulay, palitan lang po. Di po ba ganyan po tayo? Kailangan po mag-budget. Kailangan po magtipid-tipid minsan kasi po samahan na po ng daily ngayon. So, prito ko lang po siya. Yung kalahati naman po, lahat po yung piniprito po. Pero yung kalahati, nilalagyan ko po ng kalbo, sinasabawan ko po. Yung iba naman, yung kalahati din ng isda, inuulam po namin, lalagyan po namin ng pakbet. Pinapagkagabi. So, sa isang araw po yan, isda kami. Ang umaga po na ulam namin, sabaw yan po yan. Hanggang tanghali po yan. Pagkagabi naman, yun, pinakbit naman na may gulay. Lagyan ko naman po siyang isda. So, yan lang po ang ganap ng aming buhay dito. So, magprito na po ako ng aming isda. So, maingay. Nagulat lang po ako kasi natansikan po ako na mantika sa mukha. Ang sakit pala pag naanuhan ko na ng mantika. So, ang dami ko pong naisip pala pag ganyan ka pala nagpiprito ka ng isda. Habang nagpiprito ka, pinatalsikan ko na sa mukha kung saan party ng iyong kamay. So, yan po ay part ng isang nanay. Hindi ko pa po namalayan na kinuha na pala ng bunso ko yung cellphone ko. Kasi naglilinis po ako doon sa loob. Ayun pala kinuha na niya. Ay, naku na bata. Manasay na. Kinuha niya at hinarap niya doon sa may sa kanya. Kasi nagbablog daw siya, kunwari. Tapos, ang papa naman niya, binuksan yung video. So, hinarap niya dun sa CR habang daw siya ay nagbablog. O, tignan nyo, ang galing-galing talaga maggawa ng kalukuhan nung nagbablog pa yung bunso ko. So, susunod yan sa akin, mamana sa akin. Ah, char! So, yan po ang bunso kong napakakulit. Kaya mamaya-maya, tinawag na ako ng asawa ko. Sabi ng asawa ko, tignan mo ginagawa ng bunso mo. Kung ano ang ginagawa niya. So, maya po lalabas po ako at tinignan ko po siya. Ay, nagulat ako kung saan siya at saan na yung cellphone ko, yung pala nasa kanya. At nagharap pa sa kanya dahil siya ay nagbablog. So, proud po ako sa bunso ko na ginagawa niya po yan. Pero, ayaw ko po siyang maglaro niyan sa CR. Kandiyan po ang asawa ko sa harapan niya. Tinitignan lang po siya kung anong ginagawa. Yan po, lumabas na po ako. Pagtingin ko, abaw, naglalaro po ng tubig doon sa CR. Hindi naman po ako nagalit. Sinabihan ko lang siya, wag mo nang uulitin yan kasi baka maano ka dyan. So, yan lang po. At sana po manood po kayo sa aming vlog ng aking bunso.
Yan na po, binuksan ko po. Bubuksan ko ang aming bintanang mahiwaga na ang takip ay trapal. Char! Kasi po, dyan po ako nagluluto at nagpiprito po ng isda para po yung usok ay malabas po sa mahiwaga kong bintana. Sumaray, ayan na po. Niligpit-ligpit po ako kunti-kunti ng mga kalat dito sa aming bahay. At ligpit po ako ng mga kung ano-ano pong kinukuting-ting ko na nakukuha ko po ng aking mga kamay. So, habang naghihintay po ako sa dalawa ko, ng bunso ko ay nasa loob, nagiinom po siya ng gatas, habang ako ay nagliligpit muna dito sa kusina, ay sinisilip-silip ako ng ginawa. Maraming salamat po sa inyong lahat!